Magandang umaga, Puerto Princesa. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Ika-13 sa buwan ng Setyembre 2025, mga kapuso. Samahan po ninyo ako sa kalating oras na ating pong programa ngayong umaga sa programang Saksi Saturday Edition. Ako po inyo makakasama ngayong umaga, Super June Vicer Bantaculo. Makakaagapay natin sa technical side, walang iba kundi si Super Lito Suiza at ang ating pong production assistant, Madam Layalin Haranilia, aka Rufa Gutierrez ng Palawan. Susubukan nating tawagan kanina si Vice Mayor Jimbo Maristela. Kaugnay po doon sa naging usapan, no, sa Committee on Transportation. Tinatawagan natin si Konsehal Gilaw, kaya lang di makontak, no? Kaya si Vice yung tinatawagan natin, kaya lang busy pa siguro, no, yung ating pong mga opisyal ng city government. Ano po yung napagkaisahan at ano yung plano ng sanggunian patungkol po doon sa reklamo ng ating mga tricycle operators and drivers. Saksi sa DYSP. Mga kapuso, ipasok muna natin si Barangay Kapitan Hirino Lagrada ng Barangay San Manuel, mga kapuso, kaugnay po doon sa isasagawang sa kanilang panawagan sa pagsasaayos ng drainage, mga kapuso. Nasa kabilang linya na si Kapitan Lagrada. Sir, magandang umaga. Live po tayo sa GMA Super Radio Palawan. Si June Bantaculo po ito. Maraming salamat po sa inyong malaganap na palagtungtunan, Sir John. Yes po, June Bantaculo po, sir. Opo. Sir John Bantaculo, thank you very much po. Opo, sir. Mayat Katiprano sa mga paramatik. Opo, may panawagan po tayo at go ahead po, Kap. Okay. Maraming salamat muli. Nanawagan lang po ako dito sa mga motorista ng Barangay San Manuel, sa mga kabarangay ko na sisimulan na po yung paggagawa ng drainage natin dito. So may mga kalsada pong apektado na masasara. Ang masasara po ay dito sa may kila Camposano hanggang dito sa Tipuco Road 1. Opo, ang alternate road po naman nito ay sa Baringbing, Batumbakan, lulusot po doon sa taas na Tipuco Road 1. Tapos yung isa dito po sa may Bilya, sa Mindosaville, lulusot po dito kila Pastor Rabang. So dito naman po sa Tipuco, ang Tipuco Road 2 po, ayun po yung paakyat. Tapos yung Tipuco Road 3, yun po yung pababa. So makaklose po dito may Tipuco hanggang kila Camposano, yun po lang muna masasarado dito para sa mga nakikinig ng mga motorista. Opo, hanggang kailan po ito inaasahan na sasara po, Kap? Ito po ay malaking trabaho po ito, siguro mga 2 months, ganyan, 2 buwan para mapapatigas pa yung simito at saka yung magiging back culvert po dito. Opo, may mga traffic enforcer po ba tayo at mga katanod po na magbabantay sa mga isasara po nating lugar at yung mga one-way po, Kap? Opo. Magandang tanong po yan. May mga signboard po dito at saka mga barangay tanod din po tayo naka-assign dito. Ay, hindi ko lang po alam kung yung mismo yung construction nito ay may natawag silang traffic enforcer. Okay, okay po. Maraming salamat, Kap, at magandang umaga po. Opo. Maraming salamat po sa inyong malaganap na palatuntunan. Matamang salamat kanino na nakapamati. Salamat. Mga kapuso, si Barangay Kapitan, Punong Barangay Hirino Lagrada ng San Manuel.
Ayan, makahingi rin tayo kay Kap siguro nung iba pang kung may picture sila na pwede nating i-post sa Facebook mo na pwede nating mailatag yung mga isasarang kalsada at yung mga one-way mga kapuso, no? Mga syempre kung saan pwedeng pumasok at saan kasi mamaya may mga nagmamadali, diretso kayong papasok at magkakalituhan. Ako medyo nalilito rin doon sa binanggit ni Kap. So maganda mayroong litrato na pagbabasehan yung ating mga kababayan mga kapuso. Magandang balita po yan sisimula na po itong pagsasaayos ng drainage dito po sa ating pong barangay sa San Manuel mga kapuso. Lalo na ang San Manuel ay matagal na pong palaging binabaha, no? Nirereklamo ng ating mga kababayan at maganda at sisimula na po yung pagsasaayos ng drainage at sana matuldukan na yung mga pagbaha na natin pong nararanasan mga kapuso. Dire-diretso na po tayo sa ating balita. Headlines muna tayo. Isang flight na bumalik sa Maynila matapos hindi makalapag sa Puerto Princesa International Airport dahil sa humarang na aircraft ng Air Force sa runway kagabi. Paleco at NPC magpapatupad ng emergency power interruption sa araw po ng bukas, September 14. At PGMD personnel at mga PDL lumahok sa third quarter NSED jail fire scenario. Mga kapuso, atin na pong tunghayan ang detalye ng mga balita. Isang flight na bumalik sa Maynila matapos hindi makalapag sa Puerto Princesa International Airport dahil sa humarang na aircraft ng Air Force sa runway kagabi. Super Radio Local News. Sa detalye ng balitang yan, Super JB Wanich, pasok! Isang flight ng Philippine Airlines ang bumalik sa Kamaynilaan matapos hindi makalapag bandang alas 7:40 kagabi, September 12, 2025 sa Puerto Princesa International Airport dahil sa hubarang na aircraft ng Philippine Air Force sa runway nito. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, sa kanilang verifikasyon, ang PAL 2P2788 lamang ang nakansilang flight kagabi. Tumagal ng halos 6 na oras na nakahambalang sa runway ang eroplano ng Air Force matapos ma-flat ang gulong nito. Kinumpirma ng Tactical Operation Wing West o TOWEST na ang nasabing aircraft ay ang NC-212I ng Philippine Air Force na nagkabirya sa runway bandang alas 6 ng gabi. Bandang alas 11:12 naman ng gabi ay bumalik sa normal ang operasyon ng paliparan. Wala namang nasaktan sa insidente habang nagsasagawa pa ng investigasyon ng Philippine Air Force upang matukoy ang sanhi ng aberya. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat Super JB Wanich. Magpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa kabila ng pagkakabuo at nakatakdang pagsisimula ng investigasyon ng Independent Commission ng Malacanang tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, maaring tumigil ang investigasyon ng Kamara pero hindi hihinto ang Senado sa Senate inquiry nito in aid of legislation. Binigyan din ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson na hindi kailangan tigilan ang investigasyon ng Senado dahil magiging komplementary ang trabaho nila. Giit ni Lacson, hindi sila makikipagkompetensya sa Independent Commission at sa halip ay magkakaroon sila ng close coordination. Dagdag pa ng Senador in aid of legislation o para sa paggawa ng batas ang ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon. Anya pwede silang magtulungan gaya ng kung may makalap na ebidensya sa Blue Ribbon hearing at pwede nila itong ibigay sa Independent Commission at pwede rin anyang humiling ang Blue Ribbon ng record na maaring mayroon ang Independent Commission. Sa iba pang balita mga kapuso, Paleco NPC magpapatupad ng emergency power interruption sa September 14 o bukas mga kapuso. Super Radio Local News. Sa detalye ng balita, nagbabalik Super JB Wanich. Pasok! Magkakaroon nga ng emergency power interruption sa iba't ibang lugar sa Puerto Princesa sa araw ng bukas, September 14, 2025 dahil sa sabayang aktibidad ng Palawan Electric Cooperatives o Paleco at National Power Corporation o NPC. Apektado ang San Jose Circuit mula alauna hanggang alas 2 ng madaling araw para sa pagpapalipa o paglilipat ng feeder
Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon naman ay mawawala naman ng kuryente ang ilang bahagi ng Westcom at Poblacion Circuit para sa relokasyon naman ng mga poste sa Barangay San Pedro National Highway. Samantalang mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 3 ng hapon, maapektuhan ang Makasait Reclosure sa Barangay Siksikan dahil sa pagsasaayos at paglilipat ng mga poste na naapektuhan ng proyekto ng DPWH. Susundan pa ito ng power interruption mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa San Jose, GMA, Iwahig at Laksamana Circuit para sa karagdagang pag-aayos ng linya. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat Super JB Wanich. Pinaghahanda na ng Department of Energy ang mga motorista sa panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa DOE na ang 3 linggong sunod na pagtaas ng presyo ng langis ay dahil sa nagaganap na geopolitical tension sa ibang bansa. Sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na maaring magtaas ng hanggang 20 sentabo kada litro ang gasolina, habang ang krudo naman inaasahang tataas ng 50 sentimo. Samantala ang kerosene naman ay maaring walang paggalaw. Sa araw ng Lunes, malalaman kung magkano ang pagtaas, habang sa araw ng Martes kadalasan itong ipinapatupad. Sa iba pang balita mga kapuso, PGMD personnel at mga PDL lumahok sa third quarter NSDA jail fire scenario. Super Radio Local News. Sa detalye ng balita, Super JB Wanich, pasok! Naging bahagi ng third quarter nationwide simultaneous earthquake drill ang Provincial Jail Management Division ng Pamahalang Panlalawigan ng Palawan kasama mga persons deprived of liberty o PDL sa ginanap na full-scale exercise itong September 11, 2025. Sa aktibidad, isinagawa ang serye ng mga senaryo tulad ng pagkakaroon ng mga sugatan, pagsiklab ng sunog sa pasilidad, kaguluhan sa loob ng pihitan at ang pagtakas ng ilang PDL matapos ang lindol. Bahagi rin ng drill ang pagtugon sa mga individual na nawala ng malay at mga sitwasyong kinasasangkutan ng mga kaanak ng mga PDL. Pinangunahan ito ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, katuwang ang PJMD at Bureau of Fire Protection o BFP Palawan. Nakibahagi rin ang Western Command o Westcom, Provincial Health Office, Bureau of Jail Management and Penology at mga volunteers mula sa Hiraya ng Bayan Incorporated. Ayon kay PDRRMO Chief Jeremiah Y. Alili, mahalaga ang ganitong pagsasanay upang matiyak ang kahandaan ng mga jail personnel at PDL. Sakaling magkaroon ng malaking sakuna, kaugnay nito ay pinaalala din ng gobernador ng prioridad ng Pamahalang Panlalawigan ang kaligtasan at seguridad sa lahat ng pasilidad nito. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Use Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo for lugay-ready hair with long-lasting fragrance. Maraming salamat Super JB Wanich. Good morning kay Ma'am kay Alex Marie Rodriguez, listening from Ramon Magsaysay, Aborlan. Magandang umaga po sa inyo dyan sa bayan ng Aborlan. Magandang umaga rin kay Sir Leo C. Havarez at kay Ma'am Estrella Cabanigan. Good morning po sa inyo mga kapuso. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapuso, nagsagawa po ng peaceful rally ang Save Palawan Movement at iba pang mga miyembro ng mga NGO mga kapuso dyan sa bayan ng Nara para tutulan ang pag-endorso sa Redmond Consolidated Mines Corporation ng pamalaang bayan ng Nara. No? Ito po mga kapuso, pag tutuloy na doon sa exploration, pag-endorso pa lang nakaraan po ito ay inaprobahan ng sangguniang bayan ng Nara. Pero hugas kamay naman dito ang sanggunian dahil nga sa posible umano silang makasuhan kapag hindi nila ito iginawa. Matatandaan mga kapuso na bago pa man iba pa yung mga konsihal na nagsasagawa ng pag-endorso, pinapasok na po ni Mayor Danao yung mga sinasagawang public hearing para tutulan yung ginagawang pag-endorso. Marahil napagtanto na siguro ng LGU na maaari nga silang makasuhan at muli na namang masuspinde, no? Kaya siguro marahil napagtanto rin ni Mayor Danao yung mga nagdaan niyang pagtutol doon sa explore sa pag-endorso pa lang mga kapuso, no? Dahil ngayon nangyayari na sa kanya
sa kanilang liderato at lalo na sa sanggunian na maaari nilang i-endorso pa rin kahit tutol sila dahil nga may batas mga kapuso na umiiral. Kaya ngayon ay talagang nagsagawa na ng rally itong mga kababayan natin, lalo na yung mga tumututol sa pagmimina dahil ayaw po nila ng pagmimina lalo